Ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa pagbabalik muli ng ating Panginoon, second coming of Christ. Praise God. So, in our generation mga kapatid, sa ating pong mga kapaligiran, napapansin po natin mga kapatid yung mga signs na nakalagay sa Biblia na unti-unti na pong nagaganap sa buhay natin ngayon. So, hindi po natin alam mga kapatid, maybe tomorrow, maybe sa susunod na araw mga kapatid, or maybe sa mga susunod na buwan, sa mga susunod na taon, sa mga susunod na panahon, ay maaari na pong bumalik ang ating Panginoon mga kapatid. Since napapansin na po natin mga kapatid na yung mga hula galing sa Biblia, yung mga warnings, yung mga signs mga kapatid na galing po sa Biblia ay unti-unti na po nating nakikita, nararanasan at nararamdaman sa ating mga paligid mga kapatid. So, para po mga kapatid, malaman pa po natin ito ng maigi, ay atin po itong pag-aaralan sa gabing ito. Praise God. So, sa gabing ito mga kapatid, nag-ready po ako ng 5 parts sa lesson po natin sa gabing ito. So, lesson number 1 po mga kapatid is yung the promise of God's second coming. Pangako po mga kapatid ng muling pagbabalik ng ating Panginoon. Praise God. So, based on the Bible mga kapatid, meron po doong pangako. Amen? May pangako sa atin ng ating Panginoon na siya po ay muling babalik. And dun po mga kapatid ay clearly na sinabi po na pangako po ng ating Panginoon ay ang kanyang pagbabalik or ang kanyang second coming mga kapatid. Hindi po third coming, hindi po fourth coming or kung ano-ano pang coming, kundi second coming po mga kapatid. So, God assures us that Jesus will return. This is our hope and motivation to stay faithful. Praise God. So, dito po mga kapatid, sinabi po dito ay ina-assure po tayo ng ating Panginoon na siya po ay muling babalik. And ito po mga kapatid, ito po yung magsisilbing hope and motivation po natin upang manatili at mas lalo po pong magpakalakas sa pananampalataya. Po sa John chapter 14 verse 3, basahin po natin ito mga kapatid. Sabi po dito, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. At sa Tagalog po, at kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. So in this verse mga kapatid, ito po yung, dito po nakasulat yung pangako ni Jesus Christ. Amen? So ito po yung time na ginather po niya yung mga apostles, yung 12 apostles mga kapatid. Ginather po niya yun sa isang place. And doon po mga kapatid ay sinalita niya yung mga bagay na ito. Sinabi po ng ating Panginoon sa 12 apostles na siya daw po ay paparoon sa itaas at maghahanda po ng place para po sa ating mga kapatid, para po sa mga anak ng ating Panginoon. At pagkatapos po nun ay babalik daw po siya ulit dito at tatanggapin po tayo ng ating Panginoon mga kapatid. So kumbaga, wala siyang inutusan mga kapatid na ng mga anghel, wala siyang inutusan kung sino na tatanggap sa atin, kundi siya po mismo mga kapatid yung tatanggap sa atin. At upang kung saan ako, kung saan daw po siya mga kapatid, ay nandoon din po tayo mga kapatid. So this verse shows the promise of God mga kapatid. Ito po yung pangako niya sa atin, no? Na pangako po niya mga kapatid ay babalik po siya. Babalik siya mga kapatid pagkatapos po niyang ihanda yung lugar na atin pong pupuntahan mga kapatid kasama niya. And sabi po dito mga kapatid, kung babasahin pa po natin yung
further parts of the Bible, mga kapatid, ay ang makakakamtan lamang po, mga kapatid, ng ng pangakong ito, mga kapatid, ay yung mga puno sa pananampalataya or faithful, mga kapatid, at yung mga nanatili. Amen? Kasi gaya nga po ng sabi sa isang verse sa Biblia, ang manatili hanggang wakas ang siyang maliligtas. Praise God. So ito pong inihanda niya, mga kapatid, ito po yung para sa mga anak niya, mga kapatid, ito po yung mga yung nagpatuloy, mga kapatid, na sa kahit gaanong kahirap ng buhay niya, kahit gaanong battles yung pinagdadaanan niya, mga kapatid, ay nagpatuloy siya, mga kapatid. Kaya po, ang sabi po dito, mga kapatid, yung promise po ng ating Panginoon na second coming niya, ay ito po yung motivation natin na magpatuloy tayo. Ito po yung motivation natin, mga kapatid, na magpakalakas pa po tayo faith sa pananampalataya, mga kapatid. Kasi ito nga po yung sinasabi ko kanina, mga kapatid, na yung pangako pong ito ay para sa ating lahat. Amen? Pero kung tayo po, mga kapatid, ay hindi naging faithful, kung tayo po, mga kapatid, ay hindi nanatili, mga kapatid, ay hindi po para sa atin yung pangakong ito. Or kumbaga, hindi po matutupad, mga kapatid, yung pangakong ito na pinangako po na ating Panginoon sa ating mga buhay. So, if we want to be with God, mga kapatid, sa kanyang second coming, ay tayo po, mga kapatid, ay mas magpakalakas pa sa pananampalataya, mga kapatid, bilang magkakapatid sa ating Panginoon. This lesson, mga kapatid, pinapakita po dito kung gaano ka-important sa atin ang pananatili, mga kapatid. Kung mapapagod tayo, pwede po tayo magpahinga, mga kapatid, pero hindi po tayo pwedeng tumigil. Ang goal po natin, mga kapatid, ay yung finish line, which is ito nga po yung second coming of Christ, na tayo po ay makasama, mga kapatid, sa kanyang pagbabalik.